Malapit na ang Pasko. Ngunit para kina Ramon at Elnora Ilustre, hindi kasing saya ang nararamdaman nila kumpara sa mga kapitbahay. Habang naglalakad sila sa palengke isang hapon, dala-dala ang kanilang 6 na buwang sanggol na si Amira, ramdam nila ang bigat ng sitwasyon. Wala silang ipon, wala silang handa, at wala ring bagong damit ang bata. Sa bawat sulok ng palengke, maririnig ang tawanan ng mga mamimili, ang kalansing ng barya, at ang mga batang nagtatakbuhan, habang iniingay ang hawak na laruan na galing sa kanilang mga ninong at ninang. Hindi maiwasan ni Elnora na mapahinto. Sa hindi kalayuan, natanaw niya ang isang batang babae na may suot na pulang bestida. Hawak ang makintab na supot ng pamasko. "Ninong ko po to," sigaw ng bata sa kanyang nanay. Nang makasalubong nito ang kanyang ninong, napalunok si Elnora. Pagmamalasakit lang sana mula sa mga ninong at ninang ang nais niyang matanggap ng kanyang anak. Pero ang kakulangan nila ay paulit-ulit na humahabol sa kanila, gaya ng ginaw na dumarampi sa kanilang mga balat. Habang naglalakad sila papunta sa bilihan ng gulay, biglang nagsalita si Ramon. Mababa ang boses, parang nag-aalinlangan pa. "Nora, ano kaya kung pabinyagan na natin si Amira bago magpasko?" Napatingin sa kanya si Elnora, halatang nabigla. "Ha? Ramon? Wala pa nga tayong pang-ulam mamaya. Paano pa yun?" Pero si Ramon may naisip na ideya. At doon na nagsimula ang pangarap na akala nila ay magiging sagot sa kanilang problema. "Alam nating dalawa yun, Nora, na kapag nabinyagan si Amira, magkakaroon siya ng mga ninong at ninang. Siyempre, Pasko, nagbibigay sila ng pamasko. Kahit papaano, baka mabawi natin ang mga gastos." Natigilan si Elnora. Hindi siya sang-ayon. Pero pumasok sa isip niya ang mga pangungusap na ilang beses nang bumubulabog sa kanya. "Kawawa naman ang anak mo. Wala man lang ninong. Wala man lang matatanggap na regalo sa Pasko. Hindi pa siya binyag, di ba? Baka naman wala kayong budget. Ang mga batang walang ninong, walang pamasko." Mga salitang bumubulong-bulong sa kanyang isipan. Para kay Elnora, hindi na lang ito patungkol sa pera, kung hindi patungkol sa tingin ng mga tao. Nakakahiya, para bang may kulang sa pagiging magulang nila kung hindi nila maibigay ang inaasahan ng lipunan. "Kailan?" bulong niya. "Sa susunod na linggo," sagot naman ni Ramon. Puno ng pag-asang pilit na isinisiksik sa isang mundong hindi nila kayang kontrolin. Sa gabing iyon, habang tulog si Amira sa lumang duyan, nag-usap ang mag-asawa. Pinagplanuhan nila ang binyag, ang damit, ang handa, at ang bayad sa simbahan. At higit sa lahat, ang pagkuha ng 10 pares na ninong at ninang. Para kay Ramon, mas marami, mas malaki ang tsansang may magandang Pasko sila. Para kay Elnora, mas maraming pangalan, mas kaunting hiya. Ngunit sa loob-loob niya, may takot na bumubulong. Paano kung hindi mangyari ang inaasahan natin? Kinabukasan, nag-umpisa silang mangutang, kahit kanino at kahit magkano. Hindi man komportable, tiniis nila dahil para sa kanila, gagawin nila ang lahat para kay Amira. Hindi nila alam na ang desisyon nilang iyon ang maghahatid ng hindi lang ng hiya, kung hindi ng aral na hindi nila malilimutan sa kanilang mga buhay. At habang sumisilip ang mga ilaw ng Pasko mula sa labas ng kanilang bintana, nagkatinginan sila. May halong kaba, pag-asa, at pangarap na umaasang ang Pasko ay magiging sagot, hindi kapalit ng kanilang sakripisyo. Pagsapit ng Lunes, maaga pa lang ay kumising na si Ramon. Hindi siya makatulog. Iniisip ang listahan ng mga dapat bilhin para sa binyag ni Amira. Samantalang si Elnora,
tahimik na naghahanda ng kape. Pareho nilang ramdam ang bigat ng desisyon. Ngunit wala nang atrasan. Nakapagsabi na sila sa simbahan at nakapili na rin ng 10 pares ng ninong at ninang. Ram, kailangan natin ng pang-down sa simbahan. Mahina ngunit mariing sabi ni Elnora. Oo, may naisip na ako. Tugon ni Ramon, pero hindi nagpakita ng kumpiyansa. Una nilang pinuntahan ng sari-sari store sa kanto. Kilala na sila doon dahil madalas silang umutang. Paglapit nila, agad silang sinalubong ni Aling Puring. Nakataas ang kilay ngunit ito ay nakangiti. Oh, Ramon, Elnora. Ano na naman yon? Ngumiti si Elnora ng pilit. Aling Puring, pwede po bang makahingi ulit ng... Hindi pa siya natatapos na magsalita, ay sumabat na ito kaagad. Syempre, oo naman. Pero baka pwedeng bayaran nyo muna yung hiniram nyo kahapon. At yung mga nakaraang araw. Palagi na lang kayo nagsasabi ng bukas-bukas. Wala namang nangyayari. Sagot nito, na medyo may pagkamanghang. Wala silang nagawa, kaya naman nagmakaawa sila. At sa huli, pinautang pa rin sila nito, pero mas maliit na halaga na lang. Yun pa lang ay nakakahiya na. Sunod naman, nagpunta si Ramon sa may pinapasukan niyang construction site. Nilapitan niya ang kanyang amo. Boss baka pwede pong makahiram kahit 2,000 lang. Binyag lang po kasi ng anak ko. Napakamot sa ulo ang amo niya. At bagamat may pagdududa, binigyan siya ng 1,000. Huwag mong kalimutan ha. Kulang ka pa nga ng kota mo eh. Tumango si Ramon. Tangay ang hiya at pasasalamat. Samantala, si Elnora naman, nagpunta sa kapatid niyang si Maris. Walang halong pag-arte. Kinapalan na niya ang kanyang mukha. Ate, baka naman pwedeng makahiram kahit konti. Panghanda lang sa binyag ng pamangkin mo. Ibabalik ko rin kaagad. Tinignan siya ng kanyang kapatid ng diretso. Nora, hindi ninong at ninang ang magpapalaki sa anak mo. Pero kahit pa ganoon, nagbigay pa rin ito ng 300. May halong buntong hininga. Salamat ate ha. Pabulong na sagot ni Elnora. Pag-uwi, pinagtabi nila ang naipon nilang utang. At dahil doon, ay kaya na nilang gumastos ng pangsimpleng handa. Katulad na lamang ng pansit, manok, sa kakaunting soft drinks. Bibili rin sila ng maliit na lobo at murang souvenir para mukhang maayos ang binyag. Isang gabi nga bago ang binyag, nagbilang sila ng gastos. At nakita nilang medyo lumaki pala. 1,500 sa handa, 800 sa simbahan, 600 sa souvenir, at 700 naman sa damit ni Amira. At ang tira ay para sa iba pang mga magagastos. Humihigpit ang dibdib ni Elnora. Ram, nag-aalala ako baka hindi natin maibalik ang pera sa kanila. Umupo si Ramon sa tabi niya. Nora, magtiwala ka lang. Babalik din ang lahat ng ito sa Pasko. 10 pares, hindi ba? Kayang-kaya nilang masigitan pa ang perang nautang natin. Kahit tigla 500 lang sila, bawing-bawi na tayo doon. Napapikit si Elnora. Sa isip niya, hindi pera ang hinahabol niya, kung hindi ang takot na mapintasan, ang hiya na mapag-iwanan. Pero napapaisip siya. Ito ba talaga ang tama? Nang gabing iyon, habang tulog na si Amira, tahimik silang nakahiga ngunit parehong gising. Ang maliit na ilaw ng parol sa labas ay kumikislap sa bintana, tila isang paalala ng pag-asa at panganib. Ang hindi nila alam na ang inutang nilang pangarap ay magiging dahilan ng pagkawala ng tiwala, hindi lang sa pera, kung hindi sa sarili. Sa darating na araw ng binyag, magsisimula ang hiya at ang aral na hindi nila inaasahan. Lumipas ang mga araw at dumating na nga ang araw ng binyag. Maagang nagising si Elnora. Nanginginig ang mga kamay habang isinusukpit ang maliit na puting bestida ni Amira. Bagamat mura lang ang damit, sinikap niyang maging maganda ang ayos ng anak. Si Ramon naman,
ay nag-aayos ng mga dala. Kandila, sobre, munting souvenirs na gawa lamang sa kartolina at sa mumurahing laso. Hindi marangya, pero pilit nilang ginawang presentable. Habang papunta sila sa simbahan, ramdam nilang tumitibok ng malakas ang kanilang mga puso. Hindi dahil sa tuwa lamang, kung hindi dahil sa kaba. Marami silang inimbitahan, pero hindi nila kilala ang kalahati. Pagdating nila sa harap ng simbahan, naharoon na ang ilang mga ninang. Ang iba'y nakangiti, ang iba'y parang napilitan lang. Halos walang lumalapit kay Elnora para kamustahin si Amira. Nanatili siyang nakangisi. Nilulunok ang pakiramdam na tila sila ang higit na nangangailangan. Ilang minuto pa, dumating ang ilang pangninong. Yung iba ay nakapangbahay. Halatang biglaan lang ang pagdating. Yung iba na may mukhang hindi sure kung bakit sila naroon. Meron pang ang isa na nagtanong, "Ay, sino nga ulit kayo?" Napahiya si Ramon. "Sa amin po yung binyag. Kay Baby Amira." Sagot ng ninong. Tumango pero halatang walang alam sa bata at hindi kilala ang magulang. Nang magsimula ang seremonya, tahimik ang loob ng simbahan. Si Pastor Odelon, kilala sa pagiging obserbador. Siya ang nagbinyag ng payapa habang binubuhusan niya ng banal na tubig si Amira. Napatingin siya kay Elnora na tila malapit ng maiyak. Hindi sa tuwa rito, kung hindi sa pagod at pag-aalala. Pagkatapos ng seremonya, nag-group picture sila. Ngunit napansin ni Ramon, may 3 pares ng ninong at ninang ang nawala na kaagad pagkatapos ng binyag, ni hindi man lamang nakisalo o nakisulyap man lang kay Amira. Nang magsimula na ang simpleng salo-salo sa labas ng simbahan, naglagay sila ng mesa na may pansit, manok, puto at soft drinks. Hindi man bongga, sinikap nilang may raos ng maayos. Pero habang kumakain ng mga bisita, doon nagsimulang kumalat ang mga bulungan. "Grabe no, 10 pares. Parang negosyo pala." Siguro umaasa sila sa pamasko. "Nako, uso pala ngayon yung pinipilit ang binyag para may maibalik na pera." Tumagos ang bawat salita kay Elnora. Para siyang sinampal ng ilang ulit. Ramdam din niyon ni Ramon, ngunit pilit siyang nagpapakatatag. "Hayaan mo sila," bulong niya kay Elnora, pero kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Lumapit si Tita Belen, kilala sa pagiging prangka. Nora? Ramon? Ang dami namang ninong at ninang. Sana hindi naman negosyo yan, ha? Napayuko ang mag-asawa. Wala silang naisagot. Habang natatapos ang kainan, may mga ninong at ninang na hindi man lamang nagpaalam. May naglagay ng sobre pero manipis. Halatang barya lang. May ilan namang walang iniabot, na para bang bisita lang, hindi ninong o ninang. Sa bawat umalis, lumiliit ang pag-asa ng mag-asawa. Hindi nila sinasabi sa isa't isa, pero pareho nilang nararamdaman. Ang pangarap na bawi sa pamasko ay unti-unting gumuho bago pa man nagsimula ang gabing iyon. At sa gitna ng ingay ng mga nag-uusap, natutunan na agad ni Elnora ang unang aral. Kapag umasa ka sa hindi mo kontrolado, madalas ikaw ang nauuwi sa hiya. Pagtapos ng salo-salo, ramdam ka agad ang lamig ng hangin. Hindi dahil sa simoy ng Disyembre, kung hindi dahil sa unti-unting paglamig ng pag-asa ni Ramon at pati na rin ni Elnora. Isa-isang nagpaalam ang mga ninong at ninang at bawat pagliko nila palabas ng simbahan ay parang tunog ng pinto na unti-unting nagsasara sa inaasam nilang karangyaan para kay Amira. Si Ramon ang inatasang mangolekta ng mga sobre. Sa totoo lang, ayaw talaga niya. Mas gugustuhin pa niyang ayusin ng mga pinggan o magligpit ng mesa kesa makita kung magkano ang laman ng bawat sobre. Pero kailangan. Umaasa siyang kahit papaano, mababawasan ang bigat ng utang na sinuong nila. Lumapit ang unang ninang at iniabot ang sobre. Congrats baby ha. Pasensya ka na ha. Medyo gupit kasi. Ito lang ang maibibigay ko. Ngumiti si Elnora at ngumiti rin si Ramon, pero parehong pilit. Pag-alis nito, sakto ang pagkakahulog ng sobre. Manipis
at naglalaman lang ng 100 piso. Sunod ay ang ninong. "O ito, pamasko ko kay baby. Next time ulit ha." Nang kinalaunan, na lamang 20 pesos lang ang laman. May isa namang pares na dumating ng late. Kumain lang ng kaunti, nagpicture, tapos biglang nagpaalam. Walang iniabot, kahit simpleng pagbati. Wala. Si Elnora, nagpilit pa ng ngiti, pero ramdam niyang namumuo na ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Yung iba ay kanina pa naunang umalis. At merong 3 pares talaga na hindi nagpakita. Naku Nora, nasan sina Fred? Hindi ko sila nakita kanina. Sabi ng isang bisita. Parang nadurog ang dibdib ni Elnora. Inisip niya, baka pinag-uusapan sila nito. Baka tinatawanan ng desisyon nilang mag-asawa. Habang pabilis ng pabilis ang pag-alis ng mga tao, pabigat naman ng pabigat ang pakaramdam ni Ramon. Nilapitan siya ni Tita Belen, ang kamag-anak na walang preno. Aba Ramon, akala ko ba mahal niyo ang isa't isa? Bakit parang negosyo itong binyag na ito? Tignan mo, ang daming ninong tapos heto kayo. Parang walang nakuha. Hindi na nakapagsalita pa si Ramon. Mas pinili niyang tumalikod at kunwari nag-aayos ng mesa. Sa gilid ng simbahan, naupo si Elnora habang karga si Amira. Nakatingin lang siya sa anak. Parang may gustong sabihin, ngunit hindi mabuka-buka ng bibig. Ang saya niyang inaasam-asam para kay Amira ay napalitan ng hiya at bigat na hindi niya matanggal. "Iha, ayos ka lang ba?" tanong ng pastor, na matagal nang nakamasid sa kanila. Ngumiti siya ng payapa. Parang alam ang pinagdaraanan nila. Ang sakrimento ay hindi patungkol sa dami ng ninong o sa balik ng pamasko. Ito ay pangako niyong gabayan siya ng tapat. Hindi nakaimik si Elnora. Tumango lang siya. Nang mag-uwian na ang lahat, naiwan ng mag-asawa sa mesa na halos walang laman. Ang pansit ay tumigas na. Ang manok halos hindi na nabawasan. Parang handang hindi pinaghandaan. Parang selebrasyong walang tunay na nagtiwang. Si Ramon, dahan-dahang lumapit kay Elnora. "Nora, pasensya na ha. Akala ko makakatulong." Umiling si Elnora. Pilit na huminga ng malalim. Ram, napahiya tayo. At doon sa unang pagkakataon sa buong araw, hindi niya na napigilan ng luha. Sa gabing iyon, unti-unti nilang naunawaan ang pag-asang nakasalalay sa ibang tao ay madalas natatapos sa pagkadismaya. At ang natitirang tanong ay naglalaro sa isip nila. Paano na ang kanilang utang? Pag-uwi nila sa bahay, halos sabay nilang isinara ang pintuan na para bang gusto nilang iwan sa labas ang hiya at ang sakit na naranasan nila sa binyag. Ngunit ang problema, sumama ang lahat sa kanila. Ang lungkot, ang bigat, at ang katotohanang hindi nila nabawi kahit kalahati ng kanilang ginastos. Inilapag ni Ramon ang mga sobrang nakuha nila sa lamesa. 3 lang ang medyo may halaga. Ang iba ay barya. May isa pang hindi nila alam kung kanino galing dahil walang pangalan at walang laman. Tahimik lang si Elnora. Hawak si Amira na tila walang kamalay-malay sa bigat na bumabalot sa kanilang mag-asawa. Magkano? Mahinang tanong ni Elnora. Napabuntong hininga si Ramon. Nasa 1,800 lang. Lahat-lahat na to. Nanlumo si Elnora. Mahigit 4,000 ang kanilang ginastos. At kung isasama pa ang mga utang na hiniram nila sa magkakaibang tao, halos 6,000 ang kabuoang kailangan nilang bayaran. Para bang biglang sumikip ang maliit nilang bahay. Napaupo si Elnora sa bangkito. Humawak sa noo. Ram, paano na? Wala na tayong panggagastos. Utang lahat ng ito. Umupo si Ramon sa tabi niya. Nanginginig ang boses. Nora, pasensya ka na. Akala ko talaga kahit papaano. Tutulungan tayo ng mga ninong at ninang na kinuha natin. Akala ko ganun talaga pag Pasko. Hindi na nakapagtimpi pa si Elnora. Ram, mali tayo. Hindi dapat tayo umasa.
Hindi sila may obligasyon sa anak natin. Tayo ang dapat na naganda. Tayo. Napayuko si Ramon. Hindi dahil galit siya, kung hindi dahil tama si Elnora. Habang naglalakad si Elnora paikot-ikot sa maliit nilang bahay, paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga bulong-bulungan kanina. Nininegosyo nila ang binyag. Kawawa naman yung bata, pinagkakitaan. Iniisip na magkakaroon to ng pamasko. Pinilit binyagan yung bata, kahit hindi naman dapat. Bawat salita, parang kutsilyong sumasaksak sa puso niya. Nang gabing iyon, may kumatok sa pinto, si Maris, ang kanyang kapatid. Pagbukas ni Elnora, agad nitong tinanong, Nora, okay ka lang ba? May narinig akong kwento. Pero bago pa man matapos, napaiwas ng tingin si Elnora. Ate, pagod ako. Huwag muna ngayon. Alam niyang mabait ang ate niya, pero ayaw na muna niyang makarinig ng kahit na anong komentaryo. Naupo sila sa sahig. Magkatabi ngunit parehong malayo ang iniisip. Tahimik ang buong bahay. Maliban na lamang sa marahang higop ni Ramon ng hangin. Parang sinusubukang huminga sa bigat ng problema. Paano natin babayaran to? Tanong ni Elnora. Pumikit si Ramon. Mag-overtime ako sa site. Kahit maliit ang bayad, tatanggapin ko. Kulang pa rin yun. Sagot ni Elnora, halos pabulong. Magtatrabaho rin ako kahit saan. Maglalabada ako, mamamlansya. Basta't mabayaran natin ang lahat ng inutang natin. Sa unang pagkakataon, nagkatitigan sila. Pareho ng takot. Hindi pera ang pinakamabigat, hindi utang, kung hindi ang hiya. Ang pagkadurog ng pag-asa nilang mahabol nila ang Pasko sa maling paraan. Kinuha ni Elnora si Amira at hinalikan nito sa noo. Ram, simula ngayon, hindi na tayo aasa sa iba. Kahit mahirap, kahit mabagal, basta't sa atin at pinaghirapan natin. At doon nagsimula ang mas mahirap na kabanata ng kanilang buhay. Ito ay ang pagbabayad, pagbangon, at pagtanggap na minsan, ang Pasko ay hindi dumarating para sa mga umaasa, kung hindi para sa mga gumagawa ng paraan. Pagkalipas ng mga linggong puno ng hiya at pag-aalala, unti-unti nang tumibok muli ang pag-asa sa puso ni Ramon. Hindi na niya kayang makita pa si Elnora na umiiyak gabi-gabi. Hindi rin niya kayang maramdaman ang bigat ng utang na para bang tanikala sa kanilang leeg. Isang umaga, bago pa sumikat ang araw, nagsuot siya ng lumang jacket at lumabas ng bahay. Nagsimula siyang maglako ng isda sa paligid ng bayan. Bit-bit ang puting styrobox na puno ng bangus at tilapia. Nilakad niya ang bawat kanto, kumatok sa bawat pinto, humarap sa bawat taong dati kinakailangan niyang tignan sa mata. Minsan, binabara siya. Minsan hindi binibilhan. Pero hindi yun mahalaga. Ang hiya, matagal nang kumain sa puso niya. Kaya naman ngayon, oras na para siya naman ang kumain ng tapang. Sa hapon naman, sumaside-line siya sa construction site. Kahit masakit ang katawan mula sa pagpupuhat ng hollow blocks at pati na rin mga bakal, mas masakit para sa kanya ang hindi kumilos. At tuwing gabi, bago umuwi, naghahatid pa siya ng mga galon ng tubig sa mga bahay-bahay. Oh, pagod, pawis, pero buo ang kanyang loob. Samantala, si Elnora naman ay gumawa ng sarili niyang paraan. Isang madaling araw, nagluto siya ng kutsinta, suman at puto. Ipinangutang niya na naman ang unang puhunan niya, pero binalot niya ito sa pag-asang makakabangon silang mag-asawa. Pagdating sa palengke, hawak ang bilao ng kakanin. Halos hindi siya makahinga sa kaba. Baka pagtawanan siya, baka walang bumili, baka mapahiya na naman siya tulad noon. Pero nang unang mamili ang isang nanay ng 5 perasong puto, parang may apoy na bumalik sa loob niya. Sinundan pa iyon ng ilang mga mamimili. Hindi man palaging sold out, sapat naman na para ipadama sa kanya na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Isang hapon, nadatnan sila ni Pastor Odelon na parehong pagod ngunit nakangiti habang inaayos ang kinita nilang magkaharap sa lamesa.
Ramon, Eldora, bungad ng pastor. Kamusta kayo? Napayuko sila. Tila otomatikong bumabalik ang hiya. Pero umupo ang pastor at marahang nagsalita. Hindi negosyo ang sakramento ha. Hindi ito paraan para kumita. Ito ay pangako ng magulang. Ngayon, gawin yung tunay na puhunan ng aral. Napatigil ang dalawa. Walang sermon, walang galit. Payo lang na nakaabot sa puso nila. Pastor, pinagsisisihan po namin, sabi ni Ramon. Karal-galang boses. Tumango si Pastor Odilon. At yan ang mahalaga mga anak. Hindi ang kahinaan ninyo noon, kung hindi ang paraan ninyo ng pagbangon ngayon. Mula noon, mas lumalim ang samahan ng mag-asawa. Nag-uusap sila patungkol sa pera. Nagpaplano, nagkikwentuhan, at kahit kumikita sila ng mabilis, hindi na sila umaasa sa milagro. Umaasa na sila sa isa't isa at sa tunay na pagtitiwala sa Diyos. Unti-unti, nabayaran nila ang mga utang. Kahit minsan tig-100 lang ang kaya nilang ibayad. At bawat araw na may nababawas sa listahan, pakaramdam nila ay mas magaang huminga. Ngayon ay hindi na sila hinihila ng hiya. Ginawa na nila itong hagdang inaakyatan. At doon nagsimulang tumibay ang pagsasama nila, hindi dahil sa pera, kung hindi dahil pinili nilang magbago ng sabay. Makalipas ang 1 taon, iba na ang takbo ng buhay ni Ramon at Elnora. Hindi na nila kailangan pang mamahaling regalo o marangyang handa para maramdaman ang ligaya. Hindi marangya, ngunit matatag at payapa ang kanilang tahanan. Sa maliit nilang bahay, may halong amoy ng nilutong sopas at kaunting usok mula sa kalan. Naroon ang init na noon ay nawala sa kanilang Pasko. Si Amira, 1 taong gulang na ngayon, masigla, malusog at puno ng tuwa habang naglalaro siya sa sahig. Nakangiti ito kay Ramon at Elnora, hindi dahil sa makulay na laruan o regalong natatanggap, kung hindi dahil ramdam niya ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ang araw-araw na pag-aaruga, haplos sa ulo at malumanay na mga salita, ang saya niya ay simpleng-simple, ngunit mas matamis pa kaysa sa anumang mamahaling regalo. Sa bisperas ng Pasko, nakaupo ang mag-asawa sa lamesa, kasama ang kanilang anak na si Amira. Simple lamang ang kanilang handa. Sopas, pritong manok, at maliit na puto, kasama na rin ang suman. Walang spaghetti, hamon, o mamahaling dessert, ngunit bawat ngiti, bawat tawa, at bawat halik kay Amira ay nagbigay ng mas maraming init kaysa sa anumang marangyang pagkain. Pa, Mama, Star, sigaw ni Amira habang tinuturo ang maliit na parol na naroon sa bintana. Napangiti si Elnora at niyakap ang bata. Oo anak, Star para sa'yo. Isang paalala ng ating Panginoong Hesus. Sagot niya. Si Ramon naman ay nakatitig sa kanyang pamilya, puno ng pasasalamat. Noon, ang iniisip niya tuwing Pasko ay kung magkano ang matatanggap nilang balik pamasko mula sa mga ninong at ninang. Pero ngayon, naintindihan niyang ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa pera o regalo, kung hindi sa pusong walang sawang magmahal. Nagtagpo ang kanilang mga kamay sa gitna ng mesa. Tahimik lang, ngunit may lalim na damdamin sa pagitan nila. Ang hiya, galit, at utang na bumalot sa kanilang Pasko noong nakaraang taon ay napalitan ng aral at tapang. Hindi na sila umaasa sa iba. Ang bawat pawis, bawat hirap ay naging puhunan para sa mas matibay na bukas. Habang nakatingin sa maliwanag na parol sa labas, napaisip si Ramon. Alam mo Nora, ngayong Pasko, hindi na ako naghahangad ng balik pamasko. Hindi na natin to kailangan. Tumango si Elnora. Tama, ang hiling na lang natin ngayon ay maging maputing magulang sa anak natin. Araw-araw, hindi lang tuwing Disyembre. Si Amira naman ay natuwa. Hindi niya alam ang bigat ng mga salita, ngunit ramdam niya ang pagmamahal na pumapalibot sa kanya. At sa simpleng sandaling iyon,
Natutunan ng mag-asawa ang tunay na diwa ng Pasko. Ang pagmamahal, sakripisyo, at pagkakaroon ng pusong handang mag-alaga kahit sa simpleng paraan. Mas mahalaga ito kesa sa anumang material na bagay. Sa wakas, nakangiti silang tatlo sa isa't isa, puno ng kapayapaan at pag-asa. Hindi na kailangan ng sobra-sobrang regalo, hindi na kailangang mangutang, at hindi na kailangan ng balik pamasko. Ang kanilang Pasko ay kumpleto na. Sa simpleng pagmamahalan, sa pagsisikap, at sa pagiging mabuting magulang. At higit sa lahat, isang pamilyang nagtitiwala sa Diyos. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Sa nangarian, ang tunay na halaga ng Pasko ay hindi nasusukat sa pera o regalo. Ang kasiyahan at kagalakan ng isang bata ay hindi nakukuha sa dami ng regalo o kung sino ang magiging ninong at ninang nito, kung hindi sa pamamagitan ng pagmamahal, oras at pag-aaruga ng kanyang mga magulang. Huwag umasa sa iba para sa sariling pangarap o obligasyon. Ang desisyon ni Ramon at Elnora na pabinyagan si Amira para lamang sa balik pamasko ay nagdulot ng hiya at pagkabigo. Ang aral, dapat tayong magtrabaho at magsikap para sa ating pamilya at hindi umasa sa iba. Ang pagsisikap at pagiging responsableng magulang ay higit na mas mahalaga kesa sa material na bagay. Ang tunay na kasiyahan, lalo na sa Pasko, ay nagmumula sa puso, hindi lamang sa regalo, sapagkat ang tunay na regalo ay hindi magmumula sa bigay ng tao, kung ito'y nagmumula sa ibinigay ng ating Panginoon. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!